Hi everyone, I am Cindy from Happy Unity and welcome to my program, Cindy Listens. At makakapanayam at kasama natin ngayon si Camille. Camille, kumusta? Ayos naman po. Ano naman ang mga kaganapan natin ngayong araw? Ngayong araw, maayos naman. Mhm. Kasama ko lagi ang mga kaibigan ko dito, especially every Sunday. Mm. Gaano ka katagal na nangingiba mo sa Almost 9 years. tagal na? 9 years this coming November. Kumusta naman ang 9 years mo? 9 years, yung una kong experience dito, actually hindi maganda. To be honest, kaya lang talaga ako nag-abroad. Nag-iisa po akong anak eh. Yung tita ko kasi, nakapatid ng nanay ko, which is tumboy siya sa tita. Parang kinamulatan ko na nasa Canada siya. Parang pinangarap ko na makapunta doon. So parang gusto ko na nakikita ko siyang andun. Gusto kong maranasan. Ano kaya ang buhay na naranasan niya doon? Parang second mom ko na siya eh. Siya na yung katulong ng nanay ko sa pagpapaaral sa akin. Hanggang sa nagkaanak na ako, andyan pa rin siya. Hindi ako pinababayaan. So parang gusto kong ma-experience ano kayang meron doon. Parang gusto ko rin. So nag-apply ako dito, parang stepping stone. So yun na nga, napunta. Yung una kong amo sa Sumushoy, which is hindi siya maganda. Parang pinagtiisan ko lang dahil nga ang goal ko talaga yung makarating ako doon. Dumating sa point na ayoko na gumising sa umaga. Kasi meron akong alagang aso noon eh. Doon ako na-failed. Doon ako laging nasisita sa pag-aalaga ng aso. Which is, minsan ginigising mo in the middle of night, like 4 a.m., 3 a.m., dahil nagpupo yung aso sa kitchen, which is hanggang 12 a.m. ng umaga, kailangan kong patainin sa labas at pagtiisan na i-walk siya. Kasi otherwise, pagka hindi mo yan napatay sa gabi, magpupupo yan sa kitchen eh. Gigisingin ka pa rin. Gigisingin ako para mag-alam. So, from that dog, nag-failed ako. Lagi akong napapag-initan. Oo. To the point na, bakit hindi na lang natin computein ko anong nagagawa mong tama and then yun na lang asweldohin. Parang gano'n. Oo. Kasi dapat binibilangan Yeah, natin, di ba? binibilangan ka ng tamang trabaho and then yun na lang ang sasalduhin mo. Kahit naman na-terminate ako nun, pinatuloy niya naman ako sa bahay habang naghahanap ako ng pinakakain naman ako para hindi na ako gagastos. May good side pa rin. Oo, wait naman. Yun na nga, biruin mo kung naging bastos ako sa kanila, you think papatigilin pa nila ako dyan kahit na lagi kami nagbabangayan. So, sa padalwa ko namang amo, parang hindi ko masasabing okay, hindi ko rin masasabing masama. Kaya lang kasi, this time, maliit ang bahay. 3 pamilya, 3 miyembro ng pamilya, kaya lang kasi, mano-mano lahat. Mano-mano, walang bakyo. Lahat gagamitan mo. Pati pag mama, Oo, lahat towel lang talaga. paglalaba, Oo, tapos laundry, hindi pa hand wash yun. Oo, hand wash ang Mga damit nila. kung alin pa ang blanket, yun pa ang i-hand Oo. wash. So, okay lang ang damit eh. Oo. Di ba? Bedsheet lang ipapa-hand wash eh. Tapos, ang CCTV pa dyan, Oo, madami. kahit saan ka magpunta. So, ayun, kahit ang mga damit ko, hindi siya allowed na i-washing. Kailangan mong i-hand wash. Kaya ako, kada hubad, Hand wash agad. kailangan ko siya. Kasi otherwise, maano ako. Buti na nga lang, meron akong nakilala doon na nag-o-offer na pagka wala ang amo niya, let's say wala ang amo niya ng whole day, dadalhin ko yung bedsheet ko sa kanya. Kasi ate, hindi ko na kaya. Oo, kasi syempre naman sa pagod mo Oo. magkakon, di ba? As in, hindi man lang nga sila nagsasabi ng nag-o-offer ng gusto mo ba lalaban natin ng bedsheet mo? Hindi. Mahirap. Kaya yun, tinapos ko naman. Natapos ko naman. Yung mga tao naman din na kahit papaano, nagbibigay din naman ng tulong. Patatlo kong amo, dito na ako sa New York. To the point na kahit na pwede na ulit akong mag-apply. Yung sa second ano ko, nag-apply ulit ako dun eh.
Nag-try ka ulit? Nag-try ulit Oo. ako ng apply doon kasi this time 5 years old na yung alaga ko. Mm. Baka sasak Oo. na to, baka this time papalarin na ako. Subok ulit? Oo, subok ulit. So dito sa patatlo kong amo, nawala na si Canada, te. Hindi parang, sige na nga, okay na, Oo, dito na ako. hindi ko na siya ipinilit. Mm. Since itong patatlo kong amo dito na ako sunwerte. Parang dumating sa point na hindi ko na siya pagpapalit. Mm. Kahit na yung pangarap ko siya na gusto kong maabot. At saka although ang tita ko naman ay matanda na rin, Mm. in 2 years parang plano na rin niyang umuwi ng Pilipinas for good, magpahinga na. Itong amo ko na to, napakabait. Ako, 2 times in a year akong umuwi ng Pinas. Ay. Lagi niya akong patikit. Meron pa yung allowance para mailabas ko ang mga pamilya ko. Oo. May kain ko. Yun na yung nagiging, yung bakasyon mo, dun mo na inilalaan talaga yung pagiging free mo. Mm. Na nakaalis din ako, nakauwi ako sa sarili kong bansa, nakapagpahinga ako. Ayun. Ang pamilya ko kasi hindi siya kagaya ng labas doon, labas dito, pasyal dito, gastos doon. Hindi, ang pamilya ko simple lang. So, minsan nga ako na ang nag-o-offer na lumabas kami. Minsan kasi hindi mo naisipin yung gastos. Isipin mo in return ng gastos, naging masaya naman sila. Yeah, yun eh. Oh. Napakasarap na yun sa pakiramdam. Yun. Sa lahat ng naging experience mo, meron kang, sa edad na ganito, di ba? Paano mo masasabi na sinubok ka na? O may mga pagsupok pa ba na huhubugin ka pa? Ako siguro, kauna-unahan yan, pamilya ko eh. Pero awa naman ng Diyos, healthy naman sila. Kaya lang yung nanay ko kasi, yun lang ang, recently, meron siya ng bukol ang weakness ko kasi lagi ang pamilya ko. Lahat. Lahat yan, kakayanin ko. Wag lamang ang pamilya ko dadating sa punto na may isa dyan na magkakameron ng problema. Oo. Yun na yun eh. Pero sa lahat-lahat all, wala, lahat yan kakayanin ko Malala. Wag lang dadating sa punto na hamunin ako na magkakasakit. Wag naman sana. Ayun, baka ayun. Pero so far naman, awa naman ng Diyos. Hindi pa naman. Healthy naman sila. Pero itong nanay ko kasi recently, kabukol siya dito eh. Parang maliit pa lang. Ano yan? Napacheck up niyo ba yun? Napacheck. Hindi niya, nung Jolene pa lang kasi siya. Parang sis. Oo, parang Jolene pa lang kasi. Ang nanay ko kasi, ang dami niyang mga saying sa buhay. Ayaw niyang ipapagalaw, ayaw niyang ipapahipo. Parang ayaw niyang magpapatingin. Kasi ang nanay ko parang may nervous. Parang para sa kanya, wag na lang galawin. Kasi pag ginalaw mo, baka lalo pang madali ang buhay ko. Hanggang sa lumaki na siya nung lumaki. To here na siya. Malaking-malaki na. Nung last na uwi ko, hindi ko na siya matingnan. Dumating sa point na itong last kong uwi, ayoko na siyang makasama sa palengke. Dahil kinakahiya ko, hindi sa ganun. Ayoko siyang makasama sa palengke, sa mga paglabas-labas. Alam mo kung bakit? Kasi titingnan ako ng mga tao mula ulo hanggang paa. Na ang iniisip ng mga tao, naaari ka ng nanay mo, ganyan, hindi mo pinatitingnan. Kasi ang mga tao minsan, titingnan lang yan pero hindi nila alam kung sa kabila nun anong nangyayari. Pero pinipilit naman namin na magpatingin. Sabi ko nga, itong last kong uwi, hindi na lang ako uuwi. Yung pera kong gagastusin ng pag-uwi, papatingin na lang natin, papagamot na lang natin. Pero ayaw talaga niyang ipatingin. Hanggang sa lumala, lumaki. Pero up to now, araw pa rin talaga niyang ipatingin. Kulang na lang ipagsigawan ko sa palengke na pinatitingnan ko po, pinipilit ko po, ipinupush po namin na patingnan siya po ang ayaw. Kulang na lang. Kasi para akong lulubog sa kahihiyan. Kasi syempre, kasi pinagtitinginan ka ng tao Lalo na most especially yung mga tao na alam na nag-a-abroad ka. Oo. Sabi ko na, pagbigyan mo na ako. Nandito pa ako. Yung itong huli kong bakasyon, nandito pa ako na ako ang kasama sa iyo na. Check up natin, hindi natin papagalaw. Titingnan ko na kung anong baka sakali na papabiopsy natin. So, para alam natin. Hanggang sa nakumbinsi namin. Pero this time, yung baby, ayaw na talaga.
Ayun, kaya sabi niya, pagka napabiyak yan, nakuna ng laman or napa-examine, diretso na. Nanay, papadiretso na natin. Kasi na-open na eh. Oo, andyan na. Oo, andyan na. On the spot. Process na yun. Pag kinuha na, diretso na yan. Padire-diretso na yan. Kung meron kang mensahe sa nanay mo, na alam mo na pakikinggan ka naman niya, ano yung gusto mong sabihin para lang mapapayag siya? Ako, bilang anak, ang hiling ko lang naman, yung sana pumayag na siya na mapatingnan namin. Kasi nag-iisa akong anak. Alam mo yun, nag-iisa akong anak. Parang hindi ko kakayanin na wala akong nagawa. Wala akong nagawa na mapatingnan ng nanay. So, ayun. Ayun lang. Sabi ko nga sa'yo. Lahat naman ng hamon ng buhay kakayanin ko. Wag lang isang membro ng pamilya. Ayun. Kaya lang, palaki kasi ng palaki na yun, te. Parang, hindi na namin alam ang gagawin. Kaya sabi ko nga, sana maintindihan ng nanay ko kung ano, ang pakiramdam ng anak na wala kang magawa. Masakit sa dibdib yun eh. So, ang naging desisyon na lang namin, kung anong desisyon ng nanay, yun na lang ang susundin. Salamat po sa Happy Community, sa pag-iimbita sa akin. At sa pamamagitan nito, ibahagi ko ang aking experience dito sa Hong Kong. Kung anong naging buhay ko dito yung almost 9 years. Ang storya ng buhay mo ay mai-inspire ka talaga. Doon yung kailangan mo talaga maging matatag. Sa uulitin. Sa uulitin. Salamat. Abangan na. Hello everyone, my name is Cindy and welcome to Happy Community. Please don't forget to subscribe and hit the button.